Kung ako isang pasaning, huwag niyo na akong gisinggiling ng hupa, sabi ko, nang nangginigang boses ko kahit matatagang tingin ko. Ang gitunog ng kubiertos ay tumigiw bigla sa mesa, kahit ang makinilyang kape ay parang huminto sa pahinga. Ang amoy ngang sinanga na may bawang ay nanatili sa pagitan namin habang unti-unting nawala ang ngiti ni nanay. Si tatay ay nakatitik sa plato niya, tahimik gaya ngang dati habang ang mga kapatid ko ay nakakatinginan. Sila'y namumuhay dito ng walang bayad. Ang kanilang tawa ay umalingaw-ngaw sa mga silit na kaya kong bayaran. Ako si Maria Clara Reyes, ang nag-isang anak na babae na nagpunyagi upang makaroon ng lugar sa pamilyang ito. Sa loob ng 2 taon, nagbabayad ako ng 80,000 piso bawat buwan para manatili sa apartment ni tatay na kinukumbinsi ang sarili na pansamantala lamang ito, makatarungan at kinakailangan pa nga. Ngunit sa umagang iyon, may something sa loob ko na nawasak. Si nanay ay maingat na tinupi ang napkin. Ang respeto ay kailangang kitain, Maria, sabi niya ng mahina. Siguro kung tumulong ka pa ng higit, baka pag-isipan naming muli ang upa mo. Ang masalita niya ay mas masakit pa kaysa sa kahihiyan. Itinulak ko ang upuan ko, ang tunog ay pumutol sa katahimikan. Nagbabayat na ako, sagot ko, na nakatingin ng diretso sa mga mata niya. Higit pa sa inaakala niyo, dagdag ko. Si tatay ay tumingala. May kalituhan sa mukha. Nagbabayad para saan? Tanong niya. Nilunok ko ang laway ko nang walang takot. Para sa apartment na to? Sagot ko. At walang sinuman ang nangahas huminga. Ang kamay ni nanay ay tumigil sa paligid ngang tasangape. Ang mga kasukasuan ay namutla na parang naging yelo ang porcelain. Ang mga kapatid ko ay nakatitik sa akin. Ang hindi paniniwala ay kumislap sa kanilang mga mukha, habang ang kalituhan ni tatay ay naging hinala. Ang hangin ay naging mas mabigat na pumipindot sa dibdib ko habang ang mga taon ng katahimikan ay sa wakas ay humihingi ng marinig. Dinala ko ang kanilang mga inaasahan, mga pahatol at tahimik na pagsasamantala ng walang reklamo na naniniwalang ang katapatan ay nangangahulugan ng pagtitiis. Ngunit sa umagang iyon, ang katapatan ay parang lasangang pagtataksil. Drama ka lang, sabi ng kapatid kong lalaki na sinira ang tensyon sa isang brittle na tawa. Bihirang kaya mong bayaran ang upa. Huwag kang makunwaring may-ari kang ang kahit ano. Ang mga salita niya ay tumarak ng matalim, ngunit sa halip na pahinaan, lalo lamang nitong pinatibay ang aking determinasyon. Inabot ko sa lupang bako. Ang daliri ko ay humipaw sa sobre na pinangakuan kong itago. Ang bigat nito ay nakbigay lakas sa akin. Ang boses ni nanay ay naging matamis na mapanganib. Maria, huwag mo namang ikahiya ang sarili mo. Umupo ka at humingi ng tawad. Hindi ako gumalaw. Sa halip, inilagay ko ang salyadong sobre sa mesa sa pagitan namin. Ang tunog ay mahina, ngunit parang kulok ito. Ang mga mata ni tatay ay sumikip. Ano yan? Tanong niya nang mahina. Patunay, sagot ko, na mali kayo tungkol sa akin. Pinanot ko si tatay na hilahin ang mga dokumento mula sa sobre. Ang mga daliri niya ay bahagyang nanginginig habang binubuksan ang unang pahina. Ang mahinang Russell ay mas malakas pa sa kulok sa nakakabagabak na katahimikan. Si nanay ay lumapit. Ang kanyang kumpiyansa ay unti-unting nawawala habang binabasa niya ang legal na letterhead. Ang mga kapatid ko ay inunat ang lig. Ang kuryosidad ay pumalit sa kanilang mga mapakmataas na ekspresyon. Ano to? Bulong ni tatay. Ang kasunduan sa paglipat ng titulo. Sagot ko ng matata. Nilagdaan 6 na buwan na ang nakalipas. Ang upuan ni nanay ay kumaska sa sahi. Impossible yan. Sabi niya, ang boses ay matala sa hindi paniniwala. Ang apartment na to ay sa tatay mo. Dati, sagot ko, hanggang sa harapin niya ang problema sa pananalapi noong nakaraang taon. Isang alaala ang kumislap sa mga mata niya, mga late night na tawag nga hindi nabuksang bill,
Ang tahimik na desperasyon na akala niya ay naitago niya sa amin. Binayaran ko ang mortgage, patuloy ko. Bawat piso, tahimik, legal, at bilang kapalit, ang pagmamayari ay nailipat sa akin. Ang muhang kapatid kong lalaki ay nawalan ng kulay. Ang kapatid kong babae ay ibinaba ang tingin, ang kahihiyan ay pumalit sa kayabangan, si tatay ay lumunok ng malakas. Iniligtas mo ang bahay na to. Oh, sabi ko ng mahina. Pinrotektahan ko kayong lahat. Ang ngalabi ni nanay ay bumuka, nagahanap ng mga salitang hindi dumarating. Pagkatapos ay itinula ko ang huling dokumento patungo sa kanila. At ngayon, dahdah ko, makabakay ay makbabaho. Ang mga mata ni nanay ay tumakbo sa huling dokumento, ang kanyang komposura ay nabubulo sa bawat segundo. Ang katahimikan sa paligid ng mesa nga agahan ay lumapot. Hindi na tense, kundi marupok. Parang baso na malapit ng mabasag. Ang makamay ni tatay ay nanginginig habang inaayos niya ang salamin, binabasa ang bawat linya ng 2 beses na parang umaasang muling magkakayos ang masalita sa mas kaunti ang sakit. Hindi. Hindi ito totoo. Bulong ng kapatid kong babae. Ang boses ay nawalan ng dati niyang kayabangan. Ito ay totoo. Sagot ko ng kalmado. Bawat lagda, bawat sugnay, legal na nakatali. Mahinang tumawa ang kapatid kong lalaki. Kaya ano, sinusubukan mo lang kaming takutin. Nakatakpo ko ang tingin niya, nang hindi nagaatubili, hindi, itinatak ko ang katotohanan. Sa wakas ay tumingala si nanay. Ang muha ay maputla. Bakit hindi mo kami sinabihan? Tanong niya. Ang tono ay nag-alangan sa galit at desperasyon. Dahil ang respeto ay hindi kailangang bilhin, sabi ko ng mahina, at gusto kong makita kung paano niyo ako tratuhin ng hindi niyo alam. Ang katotohanan ay tumakip sa kanila na parang ulap ngang bagyo. Si tatay ay huminga ng malalim. Ang guilt ay nag-ambonsam nga mata niya. Sinisingil niyo ang sarili niyong anak na upa, patuloy ko ng mahina, para sa tahanan na pag-ari ko na. Isang stan na katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ay itinulak ko ang isang huling papel sa mesa. At simula ngayon, sabi ko ng matatag, kayo na ang magbabayad sa akin. Ang kapatid kong lalaki ay naglabas ng matalim, hindi naniniwalang tawa, ngunit ito ay natigilan ng walang sumali. Ang awtoridad na dating hawak niya sa mesa ay nawala. Pumalit ang kawalan ng katiyakan. Si nanay ay humawak ng mahigpit sa gilid ng mesa na parang gumalaw ang lupa sa ilalim niya, habang si tatay ay umiwas sa tingin ko, mabigat sa tahimik na pagsisisi, hindi mo magagawa yan. Bulong ng kapatid kong babae. Ginawa ko na. Sagot ko ng pantay, handa ng mga lease agreement. Makatarungang tuntunin, pantay na responsibilidad. Itinulak ko ang nga nakaprint na kontrata patungo sa kanila. Ang rasal ng papel ay parang hatol. Sa loop ng maraming taon, patuloy ko, nagbayad ako para sa apartment na to, inaalagaan ito, at pinrotektahan ang dignidad ng pamilya natin. Ang tanging hinihingi ko ay respeto. Sa halip, tinrato nila ako na parang tanan sa sarili kong tahanan. Ang boses ni tatay ay nanginig. Maria, hindi ko alam. Alam ko, sabi ko, nang mahinahon. Ngunit ang katahimikan ay may konsekwensya. Ay scan ng kapatid kong lalaki ang dokumento, ang kayabangan ay natunaw sa gulat. Seryoso ka? Sagot ko. Simula sa susunod na buwan, lahat ay mag-ambag o aalis. Ang silid ay naging tahimik na parang libing. Ang mga mata ni nanay ay kumislap sa hindi paniniwala. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, sa wakas ay nakita nila ako, hindi bilang pasanin, kundi bilang lakas. Si nanay ay unti-unting lumubog sa upuan. Ang kanyang composure ay natanggal na parang maingat na tahi na nabubulok sa tahi. Ang awtoridad na hawak niya sa loob ng maraming taon ay ngayon ay nanginginig sa bigat ng katotohanan.
Si tatay ay nakatitik sa mga kontrata. Ang kanyang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa anumang akusasyon na maaari kong sabihin. Ang pagsisisi ay nakasulat sa mukha niya, malalim at hindi may kakaila. Tinalikuran mo ang pamilya mo? Bulong ang kapatid kong lalaki. Ang boses ay puno ng kapahitan. Hindi sabi ko ng kalmado. Itinatakda ko ang hangganan na hindi niyo kailanman pinayagan. Ang ngamatang kapatid kong babae ay nangislap. Seryoso ka ba talaga rito? Ako'y seryoso. Ang pagiging makatarungan ay hindi kalupitan. Ito ay hustisya. Ang liwanag na umaga ay sumala sa mga kurtina na nagliliwanag sa mesa kung saan tahimik na nagbago ang kapangyarihan. Sa unang pagkakataon, tinitingnan nila ako hindi ng may entitlement, kundi may kawalan ng katiyakan. Ang balanse ay nagbago at nararamdaman nila ito. Sa wakas ay nagsalita si tatay. Ang boses ay mababa at hindi matatag. Maria, ano ang gusto mo sa amin? Nakatakpo ko ang tingin niya, matatag at hindi nag-aatubili. Pananagutan. Sagot ko ng mahina. Wala nang higit pa. Wala nang kulang. Isang marupo na katahimikan ang sumunod, makapal sa pagkaunawa. Pagkatapos ay kinuha ni nanay ang ballpen. Ang kamay niya ay nanginginig. At dahan-dahang nilagdaan ang kanyang pangalan. Ang lagda ni nanay ay unti-unting natuyo sa papel. Ang tinta ay nakmarkang ang higit pa sa isang kasunduan. Ito ay naksel sa pagtatapos ng isang ilusyon. Ang babaeng dating nagdidikta ngang bawat patakaran ay ngayon ay nakaupo sa katahimikan. Ang kanyang autoridad ay napalitan ngang hindi gustong pagtanggap. Ang kapatid kong lalaki ay nanot ng hindi naniniwala. Ang panga ay mahigpit, habang ang kapatid kong babae ay nakatiti sa mesa na parang nahahanap ng bersyon ng realidad na maaari pa niyang kontrolin. Hindi ka panipaniwala to. Bulong ngang kapatid kong lalaki. Pinapabayat mo kami para mabuhay sa sarili naming tahanan. Nakatakpo ko ang tingin niya ng matatag. Hindi. Hinihingi ko sa inyo na respetuhin ang taong nagligtas dito. Si tatay ay huminga ng malalim. Hinimas ang sentido. Totoo siya. Sabi niya ng mahina. May utang kami sa kanya na hindi namin mababayaran. Ang mga salitang iyon ay nanatili sa hangin, mas mabigat pa kaysa sa anumang akusasyon. Sa unang pagkakataon, ang pakilala ay pumalit sa pagtanggi. Ang kapatid kong babae ay kinuha ang ballpen susunod. Ang kamay niya ay nanginginig habang nilalagdaan. Isa-isa. Ang kanilang magkapangalan ay lumitaw sa ilalim ng matuntunin na isinulat ko. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi sa pangangailangan. Nang matapos ang huling lagda, maingat kong tinipon ang mga kontrata na naramdaman ang isang hindi pamilyar na kalmado sa loob ko. Hindi ito paghihiganti, sabi ko ng mahina. Ito ay balanse. Ngunit habang tumayo ako upang umalis sa mesa, ang boses ni tatay ay huminto sa akin. Maria? Sabi niya, ang mga mata ay puno ang pagsisisi. May isang bagay na dapat mong malaman. Ang puso ko ay tumaitik sa bigat ng boses niya. Ang silid ay naging mas maliit, na parang ang ngadingding mismo ay lumapit upang marinig ang kanyang ikukumpisal. Dahan-dahang lumingon ako na nakakatakpo ang kanyang mapagod na mga mata na nararamdaman na ang pahayag na ito ay may dalang higit pa sa pagsisisi, may dalang katotohanang matagal nang nakabaon. Ano yon? Tanong ko ng mahina. Lumunok siya. Saglit na tumingin kay nanay. Bago nagsalita. Hindi mo dapat malaman ng ganito, sabi niya. Ang problema sa pananalapi nung nakaraang taon, hindi lang malas. Namuhunan ako sa negosyo ang kapatid mo. Nang mabigo ito, nawala ang lahat. Ang masalita ay tumama na parang tahimik na bagyo. Ang mukhang kapatid kong lalaki ay naging abo. Tatay, please. Huwag. Pinutol si tatay. Ang boses ay matatak ngunit mabigat. Karapat-dapat siyang malaman ang katotohanan. Tumingin siya pabalik sa akin. Ang kahihiyan ay nag-ambon sa ekspresyon niya. Ako at ang nanay mo ay nakasundo na singilin ka nga.
upang masakop ang utang. Kinimbinsi namin ang sarili na pansamantala lamang, ngunit nang patuloy kang makbayad ng walang reklamo, hinayan namin itong makpatuloy. Si nanay ay ibinaba ang tingin, hindi makatingin sa mga mata ko. Dinala mo ang aming pasanin, bulong ni tatay, at hinayaan namin. Ang pagtataksil ay mas masakit pa kaysa sa anumang insulto. At sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang upa na binayaran ko ay hindi kailanman tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa sakripisyo. Kung may natutunan ka sa kwentong ito, alalahanin na ang respeto ay hindi binibili, ito ay dapat ibigay ng buong puso sa mga taong handang magsakripisyo para sa pamilya. Huwag hayaang maging tahimik ang katapatan. Magsalita para sa hustisya at balanse sa tahanan.